Kabi-kabilang sunog ang naganap nitong magdamag sa Maynila. Hindi bababa sa 50 kabahayan sa paanan ng Nagtahan flyover ang nasunog. Isang sanggol ang nawawala. Matagal nang natapos ang Fire Prevention Month. Pero ngayong buwan lamang, halos 50 insidente na ng sunog sa mga bahay at establisimento ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa Metro Manila. Nakatutok si June Veneracion, live mula sa Maynila. June? Mel, sa taya ng Bureau of Fire Protection, nasa 100 hanggang 120 pamilya ang apektado ng sunog dito sa may paanan ng Nagtahan flyover, lungsod ng Maynila. Sa kasagsagan ng sunog, isang 84 na taong gulang na lola ang naiwan sa isang bahay. Nakita ng rescuers si Mediana San Jose sa ground floor, nakalubog sa naipong tubig sa sahig na mainit na dulot ng naglalagablab na apoy. Hinang-hina at halos wala nang ulirat ang lola. Kaya mabilis siyang isinugod sa ospital. Medyo nahihirapan huminga pero sana mamabot. Okay naman. Okay naman. Sa looban, nakita naming nag-iiyak si Jenny Reynera. Nawawala naman daw ang kanyang 10 buwan na pamangkin. Nagdatid po yung ate ko ng mga anak niya. Oo. Naiwan lang po sa kapatid ko. Oo. Tapos nagkagulo na nung Opo. Pagpasok niya po, may apoy na po doon sa kabilang dingding. Kaya naiwan po yung bata. Opo. Mabilis na kumilos sa mga rescuer. Hinalugog ang bahay kung saan sinasabing naiwan ng bata. Pero wala silang nakita. May nakakita na may nakakuro sa bata. So hopefully na buhay pa yung bata. Nagsimula ang apoy sa isang 2 palapag na apartment. Pati mga residente, tumulong na rin sa pagkapula gamit ang kanilang timba, pati garden hose. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Itong mga involved na property highlight materials, medyo mabilis po yung paglaki niya. Mag-aalauna ng hapon ang ideklarang fire under control o halos 1 oras ang lumipas mula na magsimula ang sunog na umabot sa 5th alarm. Pero nataranta ang mga residente nang may umapoy na naman sa isang bahay. Limampung bahay ang nasunog. Nasa 100 hanggang 120 pamilya ang apektado. Yung iba na hindi naman sunog na sunog ang bahay, nagsibalikan na. Ang iba naman, sa barangay hall muna pansamantalang nanunuluyan. Mel, update lang dun sa lola dahil nga sa init ng tubig na kinalubugan ng matanda, nagtamo ito ng paso sa iba't ibang parte ng katawan. Ginagamot siya ngayon sa ospital ng Sampaloc. Ang bata naman, Mel, na sinasabing nawawala, hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. Bagamat umaasa ang mga rescuer na nakuha ito ng kanilang mga kapitbahay. Ang mga nasunugan naman, Mel, nangangailangan ng mga used clothing at tubig. Dumating na rito ang mga social workers ng City Hall. Ang GMA Kapuso Foundation nandito na rin. May dala ang grupo ng relief goods para sa may 200 pamilya. Bukas naman ay damit ang kanilang dadalhin at ipamamahagi dito ng GMA Kapuso Foundation dito sa lugar na ito. Mel? June, ulitin lang natin, ganong kalaki na yung bata? Ito ba'y babae o lalaki? Meron bang palatandaan? Baka merong nanonood sa atin na siyang pumulot sa bata. June? Yung 10 buwang sanggol, Mel, ay lalaki, ay medyo maputi ang complexion nito. Although hindi natin nakuha yung litrato dun sa magulang kanina, pero ang sinasabi niya ay may natanggap din siyang informasyon, Mel, na may nakakuha sa kanyang kamag-anak. Although wala nga, malabo nga yung communication dito dahil yung mga cellphone nila ay nagkawalaan, kaya umaasa sila na sana'y may nakapulot lang dun sa kanilang anak, Mel. Harinawa, maraming salamat sa iyo, June Veneracion.